Samantala, nasa bansa ang isang Chief Executive Officer ng isang global company. Sa kanyang pakikipag-usap kay Pangulong Aquino, pinuri niya ang galing ng mga Pilipino sa information technology at business outsourcing. Ang buong report hatid sa atin ni Elena Luna live. Magandang hapon sa iyo, Elena. Magandang hapon, Sandro. Bago ko ibigay sa iyo ang detalye ng sinabi mong balita, ay ibabahagi ko muna ang sinabi ni DSWD Secretary Dinky Soliman sa katatapos-tapos lamang na press conference dito sa Malacanang. Sinabi ng kalihim na pinag-aaralan nila ang posibleng pagsampa ng kaso sa grupong pumasok pa ng DSWD sa Davao City. Yung hong mga lumabag ng batas, pangunahin po ay ang mga namuno nito na mga taga Davao City. Kilala, identified sila. May mga leaders po na taga Davao City. Pinag-aaralan po namin na kasuhan sila. Dahil sa aming tingin, may basihan pong parang sabihin na may konting panlilin lang na nangyari. Ang alam ko, may isang media outlet na nakapag-interview. And that came out sa media, sa isang channel, na na-interview nila ang at least 4 na nagsabing ang kanilang alam, magse-celebrate sila ng February 25 People Power Anniversary and bibigyan sila ng isang sakong bigas ni Mayor Duterte. Yung isa naman, ang alam niya, magbi-beach, maliligo sila at sila ay bibigyan ng isang sako ng bigas na Mayor Duterte. Umuwi po yung 4. Pwede ko pong ibigay kung anong media network ang nakapag-interview sa kanila. Independent interview yon, nakita na lang namin sa TV. Pero ang amin hong nakikita, meron talaga pong hindi matapat na pagmomobilize na nangyari. Kaya sa amin hong tingin, kailangan managot yung mga nanloko sa mga nabiktima nga ng Pablo na, bibiktimahin pa natin ng ikalawang beses. Kaya para sa akin, kailangan po silang managot. Sa ibang balita, sinimulan ni Pangulong Aquino ang araw na ito sa pagtanggap ng bisita mula sa isang global company. 10 a.m. kanina ay nag-courtesy call kay Pangulong Aquino ang chairman at CEO ng Accenture. Patunay sa lumalagong kumpiyansa ng mga investor sa Pilipinas ang pagharap kay Pangulong Aquino ng Chairman at Chief Executive Officer ng Accenture na si Pierre Nancham. Ang Accenture ay isang global management consulting, technology services at outsourcing company. Ang Pilipinas ang pangatlong pinakamalaki nitong location. Sa kanilang pag-uusap ng Pangulo, pinagkwentuhan nila kung paano lumago ang nasabing kumpanya sa Pilipinas. Nagsimula ito taong 1985 sa 75 lamang na empleyado. Ngayon, tinatayang nasa 30,000 mga Pilipino ang nagtatrabaho dito sa 16 nitong facilities sa Maynila at Cebu. Inihayag din ng bumibisita ang CEO sa Pangulo ang world-class na galing ng mga Pilipino sa information technology at business process outsourcing. Ang Accenture Philippines ay 2 beses na itinanghal bilang BPO Company of the Year sa International ICT Awards ng Canadian Chamber of Commerce. Ang courtesy call na ito, Sandro, ay sinundan ng 11 a.m. meeting ni Pangulong Aquino kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. 4 p.m. naman ay may meeting si Pangulong Aquino kasama ang Presidential Management Staff at si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. At yan ang ating mga balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.